Alam mo bang aswang si Amanda? Siya at ang kanyang pamilya ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kasamahan nating sundalo. Kung totoong niloloko lang ako ni Amanda, paano mo naman nalaman? Lolo, paano mo nalamang aswang si Amanda? Mabaho ang hininga niya, apo. Parang amoy ng nabubulok na karne. Bakit nga ba sa gabi lang umaatake ang mga aswang? Isang simpleng tanong na mahirap bigyan ng konkretong kasagutan. Bakit nga ba hindi sa umaga o sa tanghali? Bakit sa gabi? Ikaw, alam mo ba kung bakit? Tara, sabay-sabay nating sagutin yan sa isang liham na ipinadala sa atin ng ating kasundo na taga Baler Aurora. Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vic na ngayon po ay nasa edad 20 anyos. Hindi po sa akin ang kwentong aking ibabahagi kung hindi sa karanasan ng aking lolo na si Lolo Wilfredo. 2 taon na po ang nakaraan nang sumakabilang buhay ang pinakamamahal kong si Lolo. Gayunpaman ay nangungulila pa rin ako sa kanya hanggang sa ngayon. Siya kasi ang nagpalaki sa akin, Kuya Bari. 10 taong gulang ako noong napunta ako sa puder nila Lolo Marta. Nagpunta kasi sa ibang bansa ang aking mama para magtrabaho dahil naghiwalay na sila ni Papa. Ang papa ko kasi ay nangaliwa at sumama sa kanyang kalaguyo. Ayaw noon ni Lolo na mawalay sa amin si Mama, pero wala kaming nagawa at mas mapapabilis daw ang paglimot niya kapag siya ay lumayo. 13 anyos po ako nang mamatay si Lola Marta dahil inatake po siya sa sakit sa puso. Isang nakakalungkot na pangyayaring magkasama naming pinagdaanan ni Lolo. Hindi namin iniwan ang isa't isa para lang makalimot. Nanatili kaming magkasama sa lungkot. Pero sa paglipas po ng panahon ay nagawa naming bumangon at magpatuloy pa rin sa buhay. Umuuwi naman si Mama pero bumabalik din sa abroad. Akala nga namin ni Lolo noon ay titigil na siya pagkatapos ng kanyang kontrata, ngunit hindi. Sa kabila ng pagkawala ni Lola ay mas pinili ni Mama na bumalik sa ibang bansa. At doon nalaman namin na mayroon na rin pala siyang bagong asawa na isang foreigner at doon na niya balak manirahan. Sabi niya ay ipipetisyon raw niya ako para makasunod ako doon. Ngunit tumanggi po ako dahil hindi ko maatim na iwanan ang aking abuelo. Kuya Bari, may 3 anak sina Lolo at Lola pero lahat ay may kani-kanyang mga pamilya na. Madalang na lamang sa patak ng ulan kung sila ay dumalaw. Gawa ng malayo po ang Baler sa Maynila at Pampanga kung saan sila nakatira. Malungkot ngayon dito sa bahay kaya naisipan kong isulat na lamang ang kwento ni Lolo Wilfredo tungkol sa naging engkwentro niya sa isang nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Maraming iba't ibang ibinibida ang aking lolo at lahat ng iyon ay namimiss ko. Alam mo, Kuya Bari, si Lolo noong araw ay isang sundalo po, isang veterano at isa sa magigiting na nakidigma para makamit natin ang kalayaan noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Lumaki ako sa mga kwento niya tungkol sa pakikipaglaban, kagitingan at kabayanihan nila ng kanyang mga kasama. Ngunit hindi lang iyon ang gustong-gustong ibinibida ni Lolo sa akin. Lalong-lalo na nang nagbinata po ako ay ang tungkol naman sa kung papaano siya naging kilabot ng mga kababaihan noon. At kahit saan sila madestinong lugar ay marami talaga daw ang nagkakandarapa para mapansin daw niya. Sa bagay,
kahit matanda na po si Lolo ay hindi maikakaila na may taglay nga itong karisma noong araw. At sa ipinakita niyang mga lumang litrato noong ikasal sila ni Lola ay isang makisig at magandang lalaki talaga ang aking Lolo Wilfredo. Sabi niya, wala siyang natitipuhan na hindi niya napapasagot. Ngunit isang babae daw ang nagpatino kay Lolo at nagpahinto sa kanyang pagiging isang babaero. Siyempre, sabi ko, alam ko na kung sino po iyon. Walang kaduda-duda na si Lola Marta. Ngunit, imbis ng ngiti o kilig ang makita ko sa kanyang labi, isang malakas na pag-iling ang isinagot niya. Isa palang babaeng nagngangalang Amanda ang kanyang binanggit. Lolo, siya ba ang first love mo? Hindi, Apo. Akala ko lang noon ay mahal ko si Amanda. Pero isa pala siyang bangungot na hinding-hindi ko makakalimutan. Natawa pa nga ako nang sabihin ito ni Lolo kasi naisip ko na baka ibang klasing babae itong si Amanda. Marahil ay nakatagpo ng katapat ang babaero kong lolo. Sa isang bayan sa Pampanga niya nakilala itong si Amanda. Hindi ko na sasabihin kung saan ang eksaktong lugar kasi baka sabihin ng mga taga roon ay nag-iimbento lamang ako ng kwento dahil sa ngayon ang bayan na ito ay isa sa pinakamaganda at pinakasikat na bayan doon sa Pampanga. Basta ang sabi ni Lolo sa akin ay ito raw ang pinakasentro ng kanilang base militar kasama ang mga Amerikano. Kuya Bari, isang prostitute po si Amanda. Nagpapabayad sa ibinibigay nitong aliw sa kanyang mga nagiging customer. Sila yung mga sumasalubong sa mga kasundaluhan, mapa-Amerikano man o Pilipino. At isa sa naging customer niya ay si Lolo. Maganda, maalindog at talaga nga naman daw nakakaakit itong si Amanda. Isang uri ng kagandahang hinding-hindi tatanggihan ng sino mang lalaki. Sabi sa akin ni Lolo ay umibig daw siya kay Amanda at naging magkasintahan sila. Malambing daw ito at palagi daw siyang pinapabaunan sa kampo ng kanyang makakain. Ngunit nag-iba ang kwento nang dumating sa kanilang kampo ang isa nilang commander na ang pangalan ay Lube. Nagdagdag kasi ng tropa noon dahil mayroong nawawalang mga sundalo. Naisip nilang baka mayroong sikretong taktika ang kanilang mga kalaban, kaya nagkakandawalaan ang ilang mga sundalo kapag sumasapit na ang gabi. Mga 10 na ang misteryong nawawala at hindi natatagpuan ang kanilang mga katawan. Tapos biglang nasabi sa akin ni Lolo na aswang daw itong si Amanda. Hindi ako naniniwala sa mga bagay na hindi ko pa nakikita, kaya natawa lang ako habang nagkukwento siya. Isang malakas na batok ang iginawad niya sa akin, sabay ng dilat ang singkit niyang mga mata. Huwag ko raw siyang pagtawanan dahil nagsasabi daw siya ng totoo. Lolo, paano mo nalamang aswang si Amanda? Mabaho ang hininga niya, Apo. Parang amoy ng nabubulok na karne. Natawa ako ulit. Hindi ko maintindihan si Lolo kung papaano at bakit siya nagkagusto sa isang babaeng may mabahong hininga. Muli niya akong pinandilatan at nakita ko talaga ang galit sa dati niyang maamong mga mata. Ginayuma daw siya ni Amanda. Sa totoo lang, Kuya Bari, ay hindi ko rin pinaniniwalaan nung una ang tungkol sa gayuma. Kasi naman, siya rin ang nagsabi na siya ay babaero at hindi nawawala ng babae saan man siya madestino. Hindi ko pinahalata na hindi ako naniniwala sa kanyang kwento. Ngunit aaminin ko, Kuya Bari, habang tumatagal kaming nagkukwentuhan ay mas nagiging interesante ang kanyang mga inilalahad.
Ang katotohanan sa lahat ng naganap na panlilinlang kay Lolo at sa mga kasamahan niya sa kampo ay kanyang nakita sa tulong ni Commander Luby. Siya ang nagbukas ng kanyang ikatlong mata o psychic vision. Ito raw yung mata na matatagpuan sa noo at sa gitna ng dalawang mata. Hindi naman literal na mata, kung hindi isang spiritual eye na kayang makita ang hindi nakikita ng isang normal na mata. Isa palang dating batikang spiritual doctor itong si Kalubi at mula siya sa angkan ng mga sikat na albularyo sa kanilang lugar doon daw sa Visayas. At sa pagtungtong niya sa kampo nila, nakita niya agad kung ano ang kanilang problema. Ngunit hindi raw niya ito sinabi sa kanilang kasamahan. Bagkus ay si Lolo daw ang una niyang nilapitan. Marahil baka raw nakita agad na si Lolo ang pinakamalapit na subject ng salarin. Isang maikling proseso ng meditation ang ginawa ni Commander Luby sa aking lolo. Dinala raw siya sa isang tahimik na lugar at pinaupo sa isang komportabling upuan. Pinarelax at pinag-focus po ang isipan habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ipinaramdam sa kanya ang kalikasan, ang hangin at ang mapayapang tunog nito. Nabasag ang katahimikang iyon nang biglang magdasal si Commander Luby ng isang dasal na hindi kayang unawain ni Lolo. Binibikas daw niya ito sa wikang Latin at pagkatapos nun ay may nararamdamang kakaibang sakit ng katawan si Lolo at pangangati. Mayroon din daw siyang naririnig na tunog na hindi pangkaraniwan hanggang sa mamanhid na ang kanyang katawan. Huwag ka matakot, Wilfredo. Nararamdaman mo ba ang enerhiya sa iyong katawan? Kumakalat na ito mula sa iyong ulo hanggang sa iyong mga paa. Makikita mo ang dimensyon ng mga espiritu na sobrang dilim, hindi ba? Pero makikita mo ang iyong sarili bilang ilaw. Huwag kang matakot. Sige, maglakbay ka lang. Huwag kang matakot. Pagkaraan daw noon ay hindi na alam ni Lolo kung ano ang mga naganap. Basta, sabi daw ni Commander ay nawalan siya ng malay. At sa kanyang paggising ay sinalubong siya kaagad ng isang hamon na hindi agad niya napaghandaan. Handa ka na bang makilala si Amanda? Ano po bang talagang ibig niyo sabihin, sir? Mabuting tao po ang kasintahan ko. Alam mo, Wilfredo, minsan ang kabutihan ay huwad. Huwag kang naniniwala agad sa mga nakikita ng iyong mga mata dahil magaling silang magbalat kayo. Kung totoong niloloko lang ako ni Amanda, paano mo naman nalaman? Paano mo nakita? Sigurado ka ba? Alam mo, mula ako sa mga angkan ng albularyo sa bayan namin. At isa sa kakayahan ko ay ang makita ang tunay na anyo ng mga mahihilig magbalat kayo. Alam mo bang aswang si Amanda? Siya at ang kanyang pamilya ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kasamahan nating sundalo. Maaaring inaakit daw nila ang kanilang mga biktima para mas madali sa kanilang makuha at gagawin nilang hapunan kalaunan. Kung ganun, ay balak din pala akong kainin ni Amanda. Tanong ni Lolo. Pero sabi ni Commander ay mukha namang hindi dahil nung una niyang makita si Amanda daw sa kanilang kampo ay nakita niyang totoong may gusto ang babae sa aking lolo. Ito nga raw ang dahilan kung bakit siya ginagayuma. May gayuma ang pagkaing dinadala ni Amanda at unti-unti niyang nilalason ang lolo sa hindi malamang dahilan. Ngunit may hinala daw si Commander. Marahil daw sa labis na pagkagusto ng babae kay lolo ay hinahawaan niya ito ng pagiging aswang. Agad ay ginamot siya ni Commander Luby. Inalis niya ang sumpa sa pamamagitan ng suob o yung pagpapausok gamit ang bao na may iba't ibang uri ng halamang gamot.
Sa prosesong ito ay nagawa ni Lolo na isuka ang mga lasong ipinakain sa kanya. Itim at malapot na likido o laway ang inilabas niya sa kanyang bibig. Dumalaw si Amanda kinabukasan at sa muli nilang pagkikita ay hindi na makapa ni Lolo Wilfredo sa kanyang puso ang dating espesyal nitong pagtingin para sa dalaga. Maganda pa rin naman siya sa kanyang paningin, pero sa hindi malamang dahilan ay parang pangkaraniwan na lamang ang pagtingin niya sa babae. Napatunayan niyang hindi niya talaga gusto at mahal si Amanda. Hindi naman nagpahalata si Lolo ayon na rin sa bilin ni Commander. Mas mainam daw na siluin ang aswang sa bitag na siya mismo ang may gawa. Isang halik ang iginawad ni Amanda kay Lolo at sa kauna-unahang pagkakataon ay naamoy niya ang mabahong hininga nito. Gayun din ang amoy niya na parang amoy ng nabubulok na daga. Kinuha niya ang pagkain at nagpasalamat ng sobra-sobra sa dalaga. Ngunit agad ding nagpaalam at idinahilang may trabaho pang tinatapos. Tumango naman si Amanda at pagkaraan lamang ng ilang sandali, sabi ni Lolo ay nagpaalam na itong uuwi at hindi na daw magpapaabot pa ng gabi sa kanilang kampo. Humanda ka, Wilfredo. Ngayon natin siya haharapin. Nakanganga ako sa harap ni Lolo habang tahimik na inaantay ang katuloy ng kanyang kwento. Pero itinigil niya talaga iyon at humingi ng maiinom na tubig. Marahil ay napagod sa tuloy-tuloy na pagsasalita. Tumayo naman ako para kumuha ng kanyang maiinom. Kahit medyo nabitin sa kanyang kwento, binilisan ko na lamang ang aking paglalakad dahil gustong-gusto ko talagang malaman kung ano na ang nangyari sa kanilang pagharap. Pagkatapos ng uminom ay itinuloy na nga ni Lolo ang nabiting niyang kwento. Hating gabi nang lumabas sila ni Commander Lube at nagtungo sa isang maliit na baryo na malapit sa kanilang kampo. Ayon sa lalaki, ito raw ang baryong pugad ng mga aswang na nambibiktima ng kanilang mga kasamahan. Nagtago daw sila sa katawan ng isang malaking puno nang maulinigan ang mga paparating na yabag. Doon nakita ni Lolo ang kanyang kasintahang si Amanda na may kasamang ibang lalaki. Hindi nila kilala ang lalaking iyon pero base po sa hitsura daw niya ay isa itong Amerikanong sundalo. Naghaharutan sila at kitang-kita ni Lolo na hinahalikan ng babae ang liig ng kasamahang lalaki. Pero bago pa man mag-isip ng masama itong si Lolo ay nasaksihan niya ang biglang pagkisay ng katawan ng kaawa-awang lalaki. Bumagsak daw ito sa lupa. Pagkatapos nun, nakita niyang umupo naman si Amanda, ngunit hindi para tulungan ang lalaki. Kitang-kita daw niya ang pagsampa nito sa patay na katawan at sinakal ang kanyang biktima. Maya-maya pa ay inilapit daw nito ang kanyang muka na parang may hinihigop. Nasaksihan ni Lolo kung papaano kainin ni Amanda ang kanyang biktima. Lumabas si Commander Lube at walang sabi-sabing nilatigo niya ang likuran ni Amanda. Nagsisigaw naman ang babae at kitang-kita daw ni Lolo na labis itong nasaktan dahil sa latigo. Naawa pa nga daw si Lolo at tila gustong makonsensya sa kanilang ginawa. Ngunit nakita rin niya ang gulat sa mga mata ng kanyang kasintahan nang makita niya si Commander. At mas lalong nanlaki daw ang mga mata niya nang makitang naroon din si Lolo Wilfredo. Maitim na aura ang bumabalot sa katawan ng babae. At dahil hindi naman sanay sa mga ganoong eksena ang Lolo, ay nasabi niyang nangatog daw ang kanyang tuhod dahil sa tindi ng takot. Napapikit pa nga siya. Ibukas mo ang mga mata mo, Wilfredo. Nag-init ang katawan ni Lolo
nang marinig ang sinabing iyon ng kanyang commander. At sa pagmulat ulit ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang nilalang na may katawang tao at ang ulo ay tila sa hayop. Nagniningas ang mapupula nitong mga mata. Mayroon din daw itong matatalas na kuko at malalaking ngipin. Tumutulo ang malapot na laway sa mabalahibo nitong katawan. Tama nga si Commander Lube. Isang aswang si Amanda. Kakaibang laban ang hinarap ng dalawang magiting na sundalong iyon. Isang laban para sa hustisya ng mga naging biktima ni Amanda. At isang pagtutunggali para matigil na ang pagkakalat niya ng lagim doon sa kampo. Isang nilalang na nagtatago sa anyo ng isang magandang babae para makapang-akit lamang at makasilo ng kanyang mabibiktima. Ngunit hindi naging madali ang laban dahil malakas daw at eksperto sa diskarte ang kalaban nilang aswang, sabi pa ni Lolo. Dahil hindi daw tulad sa mga kwento ay hindi siya takot sa krusipihyo at maging sa banal na tubig. Mabilis din daw niyang naiiwasan ang bawat pagwasiwas ng buntot pagi na hawak-hawak ni Commander Lube. At kung matamaan man ay agad gumagaling pagkatapos niyang madilaan ang sugat na natamo niya. Kailangan natin siyang mahuli, Wilfredo. Malakas ang aswang na ito. Hindi siya basta-basta tatabla ng anumang pangontra na dala natin. Commander, anong gagawin natin? Sinenyasan ng lalaki si Lolo na pumwesto sa kabilang bahagi para maharangan si Amanda. Kargado ng dasal at may pananggalang na mutya ang lolo ko ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Ibinigay daw ito ni Commander sa kanya, ang mutya ng ipo-ipo. Ang mutyang ito ay mula daw sa elemento ng hangin na siyang nagagawad ng karagdagang lakas at liksi ng pangangatawan. Kaya hindi siya mapinsala ni Amanda. Niyakap niya ang babae nang makakuha ng pagkakataon. Sa paraang ito ay nahirapan na si Amanda na makatakas. Nilapitan naman ni Commander ang natiklo nilang aswang. Sinabi niya na kailanman daw ay hindi nagwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Ang pagbabalat kayo ni Amanda ay magtatapos na sa gabing iyon. Galit na galit ang aswang, sabi ni Lolo. Nagawa na niyang isumpa ang dalawang sundalo. Ngunit nang muli siyang latiguhin ni Commander at itusok ang tinik ng buntot pagi, ay umiba ang lakas at tono ng aswang. Bigla daw itong nagmakaawa at sinubukang makipagtawaran para sa kanyang kalayaan. Nangako ito na hinding-hindi na daw niya gagambalain pa ang mga tao sa kampo at lalayo na sila ng kanyang pamilya. Gamit muli ang tinik ay sinugatan ni Commander ang mukha ng aswang. Wala nang malilinlang ang maganda mong mukha, Amanda. Ang peklat na yan ang magsisilbing paalala sa'yo kung ano man ang ating mapagkasunduan. Sa ginawang iyon ng lalaki ay biglang nagwala daw si Amanda. Hindi niya tanggap ang kaparusahang iyon sa kanya. Ayaw niya ng peklat at mas lalong ayaw niya na mawalan siya ng ganda. Kung ganun ay mamili ka. Kakapit ka sa kasunduan o igagawad ko na sa iyo ang iyong kamatayan. Sa hindi kalayuan ay narinig nila ang pagtilaok ng manok at ang bahagyang pagsilip ng liwanag mula sa papasikat na araw. Gusto mo bang abutin tayo dito ng liwanag? Tumawa ang sundalong albularyo. Inuuyam ang aswang. Ilang beses na umiling si Amanda. Ayaw raw nito na maabutan ng pagsikat ng araw. Mas lalong hinigpitan ni Lolo Wilfredo ang pagkakayakap sa nilalang na iyon. Hanggang sa narinig ulit niya ang boses ni Commander Lube. Alam mo, Wilfredo, baguhan man o matandang aswang, ay mayroong pinakatatakutan.
Tatanungin pa daw sana niya kung ano yun, pero bigla na lang sumingasing ang halimaw at nagwala ito habang panay ang pagpapalit-palit itong tingin sa silangan at kay Commander Lube. Ibinigay nito ang buong lakas at hinawi ang mga braso ni Lolo. Nabitawan niya ang aswang. Agad namang umiskapo si Amanda. Sinubukang habulin ni Commander ang aswang at natamaan niya pa ito ulit ng latigo niya sa kanyang likod. Bagamat nasaktan sa huling ataking iyon, ay nagawa pa rin daw ni Amanda na magtago at tuluyan ng mawala sa masukal na bahagi ng baryong iyon. Isang kaalaman iyon na natutunan ni Lolo. Takot daw na maabutan ng liwanag ang mga aswang, hindi dahil sa masusunog sila katulad ng napapanood natin sa mga pelikula. Takot daw sila dahil ayaw nilang malantad ang tunay nilang anyo sa mata ng tao. Ayaw din nila na magkaroon ng mga ebidensya na magpapatunay na kasama natin silang nabubuhay dito sa mundo. Namangha ako sa kwentong iyon ni Lolo, Kuya Bari. Ni isang segundo po talaga ay hindi ako nakaramdam ng kahit na kaunting pagkabagot. Hindi ako naniniwala sa mga multo, mangkukulam at sa mga aswang. Ngunit dahil sa ganda ng pagkakalahad niya ay parang gusto ko na ring maniwala. Ngunit naisip ko rin po, isang respetadong sundalo at bayani ang aking lolo. Hindi siya basta-basta gagawa lamang ng kasinungalingan para lang ma-impress ako. Alam ko sa aking puso na nagsasabi siya ng katotohanan. Ngunit hindi pa ako nakontento dahil may isa pa akong mahalagang tanong na gusto kong malaman ang kasagutan. Bakit nga ba mabaho ang mga aswang? Natawa si Lolo sa tanong kong iyon, pero sinagot rin niya ako ayon sa mga itinuro ni Commander sa kanya. Mabaho raw ang mga aswang dahil sa langis na ipinapahid nito sa kaniyang katawan. Ito raw ay gawa sa langis ng nyug na hinaluan ng ipot ng manok, bulok na laman ng mga bangkay at dugo ng tao. Magmula daw noon ay wala nang nagpupuntang mga babaeng bayaran sa kampo ng mga sundalo. Ipinagbawal na rin kasi ito bilang pag-iingat hindi lamang sa mga aswang kung hindi maging sa mga posibilidad na gamitin itong taktika para sa ikapapahamak ng mga sundalo na nakikidigma para sa kalayaan. Ang kwento ni Amanda ay walang ibang nakaalam kung hindi si Lolo at si Commander Lube lamang. At syempre, dahil matagal na ring panahon iyon, ay nagawa na ring ibahagi sa akin ni Lolo at ngayon ay akin namang ikinikwento sa inyo, mga kasundo. Apo, totoong may aswang. Kaya mag-ingat at maging mapagmasid ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Iyan ang naging huling bilin sa akin ng aking lolo. Pero papaano ko nga ba magagawang mag-ingat? Hindi naman ako katulad niya. Hindi na naman ako katulad ni Commander. Pero sabi ni Lolo, malalaman kong aswang ang kaharap ko kung ang imahe ko daw sa kanyang mga mata ay baliktad. O kaya tingnan raw ang tao ng nakatungo kung saan ang ulo ay ilalagay sa gitna ng aking dalawang hita. Ang makikita ko raw ay ang tunay niyang hitsura bilang aswang. Isa pang palatandaan ay madalas na namumula ang kanilang mga mata. Dahil tulad sa karaniwang tao, namumula ito kapag walang tulog. Isinasagawa kasi nila ang paghahanap ng makakain sa buong magdamag. Mas maganda raw kasing maglibot sa komunidad kapag katulog na ang lahat. Ang katotohanan ay hindi sila napeperwisyo ng sikat ng araw. Sadyang mas mahina lang daw sila sa mga oras na ito. Ngunit nagiging doble naman ang lakas kapag sumasapit na ang gabi. Doon nila na isasagawa ang mga ritual ng demonyo nang walang nangangambala.
Sa ngayon po ay 20 anyos na nga ako at mag-isang naninirahan dito sa naiwang bahay ng aking lolo. Matatagpuan ito sa isang barangay dito po sa bayan ng Aurora, Baler. Ang bahay ay malaki at kasing laki nito ang espasyong iniwan ni lolo sa aking puso. Sa ngayon po, masasabi kong ito ang pinakamadilim na yugto ng aking buhay. Labis akong nangungulila at wala akong malapitan. Kaya nga kapag ka nanonood po ako sa inyong channel at napapakinggan ang mga kwento tungkol sa aswang, ay naiibsan kahit papaano ang aking pagkamis kay lolo. Nalilibang kasi ako at natututo sa bawat kwentong nailalahad. Dahil dito ay nagagawa kong mag-ingat. Tulad kasi ng bili ni lolo na wag ko daw hahayaan na maranasan ko ang makatagpo at malinlang ng isang Amanda. Dahil mahirap na, hindi naman ako tulad ni lolo na bukas ang ikatlong mata. Sa ngayon ay hinihintay ko na lamang ang panahon ng paghilom sa sakit ng pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Ang hirap po talaga mag-isa. Napakalungkot. Sana po dumating ang panahon na muling sumigla ang bahay ni lolo. At mangyayari lang iyon kung makakatagpo ako ng isang klase ng pag-ibig na nabuo ni lolo, kapiling ang pinakamamahal niyang babae na si Lola Marta. Ganoon po ang pangarap ko, hindi katulad nila mama at papa. Kuya Bari, napahaba na at ang kwento ko, kaya't dito ko na po tatapusin ito at sana po'y mapagbigyan pong mabasa ito sa mga darating na araw. Salamat ulit Kuya Bari at sa inyong programa po. Good luck and God bless po. Lubos na gumagalang, Vic. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Alvin. Nakatira ako sa bukirang bahagi ng Santa Catalina. Hindi ko masasabing maalwan ang pamumuhay namin dahil minsan ay kailangan naming magtrabaho pa sa syudad upang magkapera. Sa totoo lang Kuya Bari, ay miminsan lang kaming magkaroon ng trabaho sa bukid. Maswerte na kung may mga hasyendang magpapa-harvest ng kanilang mga tanim dahil sigurado nang makakasali kami doon. Isa sa may pinakamalaking hasyenda sa aming lugar ay si Don Pedro. Sa pagkakaalam ko po Kuya Bari, ay wala pong asawa ito. Wala din siyang pamilya kagaya ng nanay, tatay o mga kapatid. Matagal na kasi itong nangulila. Noong pang binatilyo pa si Don Pedro. Sa kadahilanang isang sunog ang naging dahilan ng maaga niyang pagkaulila. Nakulong kasi ang kanyang mga magulang sa isang kulungan ng baka. Noong biglang magkaroon ng malaking apoy mula sa mga nagsisilab ng apoy na mga tauhan nila sa labas ng talahiban. Hindi na nagawa pang makalabas ng mga ito dahil aksidenteng nakandado ang pintuan ng kulungan, dahilan para masunog sila ng buhay. Naligtas si Don Pedro dahil hindi naman siya kasali sa mga nagtatrabaho noong araw. Pinakaiingatan siya ng mga tao dahil sa pagkakaroon niya ng sakit sa mata. Masyado siyang sensitibo sa liwanag, kaya naman hindi siya nakakalabas ng kanilang bahay. Kontento na siyang manatili sa 4 na sulok ng kanyang kwarto habang nakikinig ng radyo, musika o kaya'y nagbabasa saka natutulog lang.
Isa ang aking mga magulang sa matapat na katiwala ng kanilang mansyon. Kabisado nila ang ugali ni Don Pedro. Tahimik ito at may pagkasuplado. Kuya Bari, namimili lang ito ng kausap. At higit sa lahat ay maraming ipinagbabawal ito sa loob ng kanilang tahanan. Ayaw niya sa mababaho. Ayaw niya sa matitigas ang ulong tao. At lalong-lalo na ayaw niya sa mga dayo. Ayaw naman siyang tanungin nila tatay kung bakit at ano ang kanyang dahilan. Baka kasi masisante pa sila dahil lang sa katanungan na iyon. Isa lang sa ipinagmamalaki nila tatay ay malaki magpasweldo itong si Don Pedro. Galante nga ika nga. Isang araw, may dumating na dayo sa aming lugar. Ang pangalan niya ay si Teresa. Nanggaling itong si Teresa sa kalapit baryo at nakarating siya sa amin dahil gusto niyang pumasok bilang isang katulong. Kay saklap lang isipin na ayaw ni Don Pedro sa mga dayo, ngunit siya lang sa buong bayan ang naghahanap ng katulong. Ayaw namang pumasok ng mga kababaihan sa amin kasi nga alam na nila ang ugali ng lalaki. Upang makaiwas ay mas gugustuhin na lang nila na magtanim na lang ng gulay sa tabi ng kanilang mga bahay. Kaysa naman sa tumanggap nga ng malaking sweldo mula kay Don Pedro pero halos oras-oras naman silang mapapagalitan. Ang nangyari po, Kuya Bari, ay kunyari ay inangkin namin siyang bilang isang kakilala, itong si Teresa. Hindi siya kaagad nagtagal sa pakikipagkilala sa amin at inaya na sina nanay na nag-a-apply siya sa bahay nga ni Don Pedro. Wala kaming nagawa pa kung hindi ang hayaan lang siya. Mukha naman siyang mabait, Kuya Bari, at mapagkakatiwalaan. Anya ay sanay na sanay din daw siya sa mga ugali na ni Don Pedro. Dahil nga noong nagtatrabaho pa daw siya sa Dumaguete City ay mas masahol pa raw sa ugali nito ang ugali ng amo niya noon. Mabuti na lang, mabilis siyang natanggap ni Don Pedro. Yun nga lang, palagi siyang tinititigan at minamatyagan nito. Sabi pa nga ni Don Pedro, ayaw niya sana kay Teresa. Ngunit dahil kilala daw namin ang babae, ay tatanggapin niya ito. Ewan ko ba kung bakit tila nakokonsensya ako, Kuya Bari. Hindi ko kayang tanggapin na niloloko namin si Don Pedro para lang sa isang estranghera. Gayunpaman ay araw-araw kong binabantayan ang amo ng aking mga magulang. Hindi rin naman ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Siyempre, kami na lang ang maaasahan niya sa lahat. Kaya kailangan maging maingat din kami sa mga kilos namin. Kapag natutulog si Don Pedro, gumagawa ako ng munting kamalig sa kanyang likod bahay. Tinitiyak kong magugustuhan niya ito para tambayan sa umaga. Noong makita nga niya ang kamalig ay natuwa siya at ginusto niyang ilipat daw ito sa malayo. Gusto niyang medyo madistansya raw ang kamalig para daw malayo siya sa kakaibang tingin nitong si Teresa na minsan ay matalim daw
kung tumitig. Araw ng linggo iyon nang marinig kong ipinatawag niya si Teresa na naglalaban noon sa likuran ng bahay. Inutusan niya ang babae na magpatawag ng mga tao para sa bayanihan na gagawin nila para matagumpay na mailipat ang kamalig sa ibang lugar. Nakahanda naman daw siyang magpakain sa mga ito at mag-asikaso. Tumalima kaagad si Teresa, ngunit biglang kumabog ang dibdib ko. Para kasing may mali sa mga ngiti niyang habang nakatitig sa papatalikod naming amo. Kaya naman, nagmamadaling sinundan ko siya nang lumakad na siya upang magpatawag ng tao. Maya-maya ay dumating sina tatay at nanay at tinanong nila si Don Pedro kung saan ba niya balak ilipat ang kamalig. Sumagot naman ito na gusto daw niya ay doon ilipat sa dating pastuhan kung saan nasunog ang buong mag-anak niya. Anya pa ay hindi raw siya natatakot sa multo ng mga ito dahil alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang pamilya. Mas gusto nga niya ang mapalapit doon upang araw-araw niyang nadadalaw ang mga ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi na lang nagsalita pa at tinanong ng aking mga magulang kung bakit doon. Bagkus ay nanatiling tahimik na lamang sila. Noong sinundan ko si Teresa, nagulat ako nang magtungo siya sa kagubatan. Akala ko sina tatay at ang iba pang mga hasyendero ang tatawagin niya. Gulat na gulat ako nang biglang humuni. Humuni si Teresa na kagaya ng huni na naririnig ko sa kailaliman ng gabi. Biglang nanindig tuloy ang aking balahibo nang makitang may sumungaw na ulo sa kabila ng makakapal na dahon ng kakahuyan sa dulo ng hasyenda. Narinig kong sinabi ng dalaga sa mga taong ito na oras na daw para sa kanilang bayanihan. Kaya naman naalarma ako, Kuya Bari. Mga nilalang na may maiitim na balat, mahahabang pangil at kuko na may mapupulang mga mata ang biglang lumapit kay Teresa. Hintakot akong umatras at nagmamadaling bumalik na sa mansyon. Pagdating ko sa mansyon ay naabutan kong may itinatapon itong si Don Pedro na isang basong may laman na kung ano. Noong tanungin ko siya, sabi niya ay kanina daw ay nagpakuha siya kay Teresa ng salabat. At noong iinumin na niya ay may nalasahan daw siyang kakaiba. Parang mapakla daw ito at hindi ito yung salabat. At biglang pumasok na lang sa isip niya na baka may lamang kung ano ito o pampatulog ang inuming inihanda ni Teresa sa kanya, kung kaya itinatapon niya ito. Mas lalong kumabog ang aking dibdib, Kuya Bari. Maya-maya ay may mabibigat na katok na kaming naririnig mula sa labas ng mansyon. At natitiyak kong ang grupo na iyon ni Teresa
Pero bago pa kami humarap, ay naikwento ko na kay Don Pedro ang lahat ng nasaksihan ko doon sa agubatan. Kung kaya gumawa ng plano itong si Don Pedro. Anya ay tawagin ko daw ang mga kasamahan ko at gawin daw namin ang lahat upang makulong ang mga aswang doon sa pastuhan na nasa tabi ng espasyong paglalagyan ng kanyang bagong kamalig. Palibutan daw namin paikot ng maraming tuyong dayami doon para makalikha kami ng isang malaking sunog. Maya-maya pa ay humarap na si Don Pedro sa grupo na dinala ni Teresa. Anya kay Teresa ay dalhin daw ang grupo doon sa paglilipatan ng kamalig upang mapagplanuhan daw nilang mabuti ang tamang pwesto para sa kamalig. Dagdag pa niya ay gusto niya kasing maging espesyal ang pagpupwestuhan ng kanyang bagong gawang kamalig. Tumango naman si Teresa. Habang kausap niya ang mga ito, ay hindi ko alam kung papaanong nagawang mag-anyong tao sa mabilis na paraan ang mga kasama nitong si Teresa. Kami naman ay lumibot na sa kabilang pinto upang mauna na doon sa lugar na paglilipatan ng kamalig. Gumawa kami ng malaking bundok ng dayami na paikot sa paglalagyan ng kamalig at pagkatapos noon ay nagtago na kami sa mga kakahuyan. Ilang saglit lang, dumating na doon sa pastuhan ang grupo ni Teresa. Wala silang kaalam-alam na nagtago lang ako sa isang ilalim ng dayami at pinakikinggan ko sila. Sabi ni Teresa sa kanyang mga kasama ay mamayang gabi daw, pagkatapos daw nilang mailipat ang kamalig, ay magbabayanihan naman daw sila sa mga lamang loob nitong si Don Pedro. Kailangang malamon nila ang lalaki para maangkin na daw nila ang lupang pagmamay-ari nito. Hindi ko alam, Kuya Barry, kung bakit kailangan nilang gawin iyon at sumagi pa sa isip ko kung sila nga ba ay mga aswang, pero pinakapipigil ko talaga ang aking sarili sa paggalaw dahil sa takot na baka mahuli nila ako. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na ang grupo upang buhatin ang kamalig. Binuhat nila ito at tumungo na doon sa bagong pwesto sa pastuhan. Halos mahigit kalahating oras din ang kanilang pagbubuhat sa kamalig bago ito makarating sa pastuhan. Noong makarating na sa lokasyon ito at naipwesto na ang bagong kamalig, ay laking tuwa nitong si Don Pedro. Tumingin siya kay Teresa. Ngumisi naman itong si Teresa at tumingin naman sa kanyang mga kasamahan. Maya-maya ay nagsalita itong si Don Pedro. Anya ay kukunin lang daw niya ang bayad para sa grupo, para sa kanilang napakagandang serbisyo. Ito na, Kuya Barry, ang senyales para gawin namin ang plano. Noong alam naming nakalayo na si Don Pedro, ay bigla naming sinindihan ang mga dayami. Lumiyab ito ng pagkalaki-laki at pagkabilis-bilis. Pumalibot ito sa grupo ng aswang. Nagulat na lang ang mga aswang nang makitang mabilis na nga na napapalibutan sila ng apoy hanggang sa magkanya-kanya silang sigawan dahil sa init at sa paso. Mabilis na nasunog at hindi na nakawala pa
ang grupo sa malaking apoy na nilikha namin. Nang makita ni Don Pedro ang paglagablab, ay lumapit siya sa akin. Nagkwento ito. Ayon sa kanya, ang ikinamatay daw ng kanyang pamilya dati ay dahil daw sa mga aswang. Sila daw ang nagplanong sumunog sa dating pastuhan sa kagustuhang masakop nila ang pag-aari ng magulang ni Don Pedro. Matagal daw niyang hinantay ang pagkakataong ito upang maipaghiganti ang kanyang mga magulang. Lumapit ang aking ama at ina at ito'y humingi ng tawad at inamin nila ang buong katotohanan. Pinatawad naman sila kaagad ni Don Pedro at kinalimutan na ang kanilang pagsisinungaling. Magmula po noon, Kuya Bari, ay malaki na ang ipinagbago ng hasyenda ni Don Pedro. Maging siya ay naging masayahin na at mas lalo siyang naging malapit pa sa kanyang mga tauhan. Isang kwento ng kalungkutan. Isang kwento ng kadakilaan. Isang kwento na nagkaroon ng kasagutan dahil sa isang bayanihan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Alvin. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Gusto ko sanang ibahagi ang isang kwento na tungkol sa aswang. Itong naging karanasan ko pong ito ay talagang hindi ko po ito malilimutan. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Jerdy. Ang mga tao sa aming baryo ay mahilig po talaga sa inuman. Halos araw-araw po ay may makikita kang nag-iinom kahit saan, bawat kanto, bawat bahay. Ang mga kalalakihan po kasi dito ay talagang mahilig mag-inom. Iba't ibang klase ng alkohol. Mayroong rum, mayroong brandy, mayroong gin. Ngunit ang iba sa amin ay lambanog lamang ang iniinom dahil iyon lang ang kanilang nakasanayan at kasi ito ay mas mura. Mabibili niyo po ang lambanog sa mga tindahan. Ngunit may mga pagkakataong, Kuya Bari, na may mga dayo na nagbebenta ng lambanog. Kung kaya ang mga manginginom ay minsan ay bumibili dito kahit hindi nila ito kilala. Hindi na kasi nila naisip ang mga paniniwala ng mga matatanda na pwede rin silang mapahamak kapag nagkataong aswang ang nagbebenta rito. Noong unang pagkakataong narinig ko po ito, Kuya Bari, ay hindi rin po ako makapaniwala. Posible daw po kasi iyon ayon sa aking namayapang si Lolo Delfin. Kung kaya dapat ring mag-ingat sa pagbili. Malalaman mo lang daw kung aswang ang nagbenta nito kung lalagyan mo ito ng isang butil na bawang. At kapag ito ay hindi bumula, hindi aswang ang nagbebenta. Dahil sa tumatak sa isip ko ang paniniwalang iyon, Kuya Bari, ay madalas kong gawin iyon kapag binibigyan ako ng lambanog ng mga tao sa amin. Naniniguro lang po ako, Kuya Bari, dahil ako lang ang nag-iisang inaasahan ng aking pamilya. Isang beses, galing ako sa trabaho
Dumaan ako sa isang maliit na eskinita patungo sa aking bahay. Nang harangan ako ni Mang Isko, kilala itong manginginom sa lugar namin. Kaya nitong umubos ng 1 galon kahit mag-isa lamang siya. Halos araw-araw, Kuya Bari, ay makikita mo tong lasing. Bumibili ito ng lambanog kahit hindi niya kilala ang nagbebenta. Sa aking pagdaan ay nagwika ito ng, Jerdy boy, 1 baso muna ng lambanog bago ka umuwi sa inyo. Pampainit lang. Nakangiting wika nito, sabay abot sa akin ang isang shot glass na may lamang kalahating lambanog. Wala na akong nagawa pa kung hindi kunin iyon kay Mang Isko. Wow, Mang Isko, may bawang ba kayo? Kahit 1 piraso lang po sana. Nahihiyang sabi ko pa sa kanya. Naku talaga itong si Jerdy Pinaglipasan na ng panahon, yang paniniwala na yan. Ano ka ba, naniniwala ka pa rin dyan? Hindi totoo ang bagay na yan, Jerdy. At isa pa, hindi ko naman yan binili yang lambanog na yan dahil ibinigay lamang yan ng kaibigan ko sa kabilang baryo. Alanganing napangiti naman ako dahil sa sinabi ni Mang Isko. Kumuha ng 1 butil ng bawang itong si Mang Isko sa kanilang kusina at iniabot ito sa akin. Salamat Mang Isko. Alam nyo, naninigurado lang po kasi ako Alam mo, mahirap na baka madali ako ng aswang. Tugon ko naman, sabay lagay ng bawang sa basong hawak ko. Naghintay pa ako ng ilang segundo. At noong nakita kong bumula ito, ay nakampante na ang damdamin ko. Pagkatapos kong inumin iyon ay nagpasalamat na ako at ako'y nagpaalam na uuwi na kay Mang Isko. Nang sumunod na mga araw ay nagkaroon ng pagdiriwang sa aming lugar. Kaarawan kasi ng apo ni Mang Isko, kung kaya maraming taong taga-amin ang pumunta sa bahay nila. Siyempre hindi mawawala ang inuman. May inuman ding naganap noon, kung kaya maraming lambanog ang binili ni Mang Isko. Kasama ko namang pumunta doon kila Mang Isko ang aking 2 anak kasama ang aking asawa. Nakisali rin ako sa kanilang masayang inuman dahil okay lang naman sa asawa ko dahil wala naman akong trabaho kinabukasan. Masayang nag-inuman at nagkwentuhan kaming magbabarkada kasama ang pamilya ni Mang Isko. Maya-maya'y napansin naming malapit nang maubos ang biniling lambanog ni Mang Isko. Kung kaya tumayo itong si Mang Isko at nagpaalam na bibili muna daw siya sa tindahan. Sakto namang may biglang dumaang dayo na nagbebenta ng lambanog. At dahil sa kadahilanang medyo lasing na itong si Mang Isko ay tinamad na itong pumunta sa tindahan. Kung kaya doon sa dumaang dayo siya bumili. Bumili siya ng 2 galon. Inanyayahan pa nga ni Mang Isko ang dayo na maghapunan, ngunit tumanggi ito sa kanya. Tila nagmamadali pa ngang makaalis ito, kung kaya minatyagan ko ito, Kuya Bari. Kasi hindi pa naman ako lasing nung mga oras na iyon dahil ilang baso pa lang naman ang aking naiinom. At saka napansin ko pong hindi ito makatingin ng diretso kay Mang Isko maging sa mga kainuman namin. Nang mag-abutan sila ng lambanog at pera ay nakayuko pa rin ang lalaki, kung kaya kinutuban ako
na mayroong mali dito. Noong makapagbayad na si Mang Isko ay kaagad nang umalis ang lalaki. Sinundan ko naman ang tingin at ilang hakbang pa lang ang nagagawa nito ay napalingon ito sa amin at parang napangisi. Mas lalo akong kinutuban, Kuya Bari, kung kaya nagwika ako kay Mang Isko. Mang Isko, mukhang may hindi tama dun sa lalaking yun dun sa nagbenta sa inyo. Natawa lang itong si Mang Isko at nagkibit balikat lang. Pagkatapos ay binuksan na niya ang galon ng lambanog na nabili niya dito. Dahil doon ay umalma ako dahil hindi talaga maganda ang kutob ko sa taong iyon, lalo na sa pamamaraan ng pagngisi nito sa amin. Mang Isko, bawang po muna para lang sure tayo kung ligtas talaga yung nabili niyong lambanog. Pagpipilit kong salita at kaagad namang pumayag si Mang Isko. Pumasok si Mang Isko sa kusina nito at kumuha ng bawang. Pagbalik nito ay isinagawa na nga namin ang paghulog ng bawang sa 2 galon na nabili niya. Naghintay kami ng ilang sandali. Maya-maya pa ay hindi ito bumula. Kinabahan ako at ako'y nagsalita ng, "Anak ng putya, Mang Isko, itapon niyo na lamang po yung lambanog na yan. Galing po yan sa aswang, sigurado ako." Nagulat naman ng aming mga kainuman sa inalma ko. Agad namang sinang-ayunan ng isa pa naming kainuman. Ayon sa kanya ay totoo pa rin at naniniwala siya sa matandang kasabihan nila. At dahil sa nangyari ay sumunod naman si Mang Isko. Itinapon ang laman ng 2 galon sa likod bahay nila. Galit na galit ang buong tropa. Nagsitayuan ang mga ito at sinundan ang lalaking pinagbilhan ni Mang Isko. Tila nawala ang kanilang kalasingan. Binaybay nila ang daan. Sinuyod nila ang bawat iskinita at bawat kanto. Hanggang sa nakita nila ang lalaking iyon sa hindi kalayuan. Nakatayo ito at tila nag-aabang sa amin. Sa galit ng tropa ay naghanap ito ng mga bato o kahoy na pwedeng ipampalo sa aswang na iyon. Noong makita iyon ng aswang ay tumakbo ito sa mga talahiban. Sinundan siya ng mga kalalakihan at walang humpay ang kanilang pagbabato ng kahoy at mga napulot na bato. Ngunit sadyang mabilis ang pagtakbo ng aswang. Nagulat kami dahil para itong kuneho na tumatalon-talon pakaliwa at pakanan. Hindi namin alam kung papaano niya ito nagagawa. Ilang sandali pa ay hindi na namin ito nakita dahil nawala na lang ito bigla sa mapunong parte ng aming baryo. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagpasya na lang lahat na bumalik kila Mang Isko. Napagkwentuhan na lang namin ang lalaking iyon at ang mga bagay na tungkol sa aswang. Laking pasasalamat naman sa akin ni Mang Isko dahil sa ginawa naming iyon ay nailayo namin ang tropa sa kapahamakan. Dahil doon, naniwala na si Mang Isko sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. Matapos ang aming pakikipag-inuman, nagpa siya ang tropa na magronda muli
upang siguraduhin na hindi na muling makakapagbenta pa ang dayong iyon. Ako naman kasama ang aking takot na pamilya ay umuwi na rin. Habang nasa daan kami ay nakakarinig pa kami ng mga paghuni ng tiktik na animoy sumusunod pa rin ito sa amin. Napakapit sa akin ng mahigpit ang aking pamilya. Hanggang sa makarating na kami sa aming bahay ay hindi pa rin kami tinatantanan ng aswang, kung kaya inihanda ko na ang aking itak. Binilinan ko rin ang aking asawa na maghanda ng bawang at saka asin. At kung sakaling pasukin kami ng nilalang, huwag siyang mag-atubiling ihagis lang ito sa aswang. Ilang sandali lang ang lumipas ay bigla na lamang tumigil ang paghuni ng tiktik sa aming paligid. Malamang Kuya Bari ay naamoy niya ang bawang na hawak ng aking misis. Hindi kami nakatulog ng magdamag noong gabing iyon. Nagbantay kami hanggang mag-umaga. Dahil sa nangyari ng gabing iyon, natuto na ang mga tao sa amin. Tuluyang naniwala na rin sila sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. Magmula po noon, Kuya Bari, ay napansin ko ring hindi na nag-iinom itong si Mang Isko. Mukhang nagbagong buhay na rin siya. Malamang ay nadala na rin siya dahil muntik nang mapahamak ang buong tropa dahil lang sa lambanog ng dayo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po'y mabasa niyo po ito sa inyong channel. Muling gumagalang, Jerdy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.